Good day guys. So for today's video, ang i-discuss natin is how to create a twisting building or twisting na tower in Revit. So mag-start na tayo. So open lang tayo ng new project. Then okay lang natin to. So ang first step natin is i-adjust lang muna natin tong crop view niya since malaki yung area na gagawin natin para dun sa building. Then i-adjust lang natin tong mga views niya, elevation. Then i-adjust lang natin yung naabot ng section niya sa elevation. Yung view range niya. Then once na naset na natin to, ang una nating gagawin is itong sa elevation. So south. Then mag-set tayo ng ilang levels. So una kong gagawin, at least ilang floors yung gagawin natin. So at least mga umabot tayo ng 100 meters. So once na naset natin tong mga levels, ang gagawin natin, ang tatanda natin isang level 0 din, yung gitna which is at least nasa 50, itong level 13 or level 12, then yung top na level 25. So balik tayo sa plan view, sa level 0 din, massing, then mass in place, then close lang natin to, then mass 1, okay lang natin to. Then ang first natin is itong rectangle. So gagawa lang tayong shape na rectangular. So assume natin to na at least 50,000. So square lang yung gagawin nating building. So ikigitna ko lang siya. Then once na naset natin tong shape na to, punta tayo sa level 13 or 12. So sa views, mag-add lang tayo ng level 13 and yung last level na 25. Then okay. So makikita natin dito na siya sa floor plan. Then yung nasa level 0, ikakopy lang natin to. Ito. Copy to clipboard, then ipipaste natin sa level 13. So align to current view. Then i-rotate natin to ng at least 60 degrees. Then yung nasa level 0, copy ulit natin. Then punta tayo sa level 25. Ipipaste natin siya. Same procedure. Then rotate to at least 120. Then pupunta tayo sa 3D view. Then kiklik natin tong tatlong shape na nagawa natin. Then create form. Solid form. So ito na yung mold ng building natin. So ang gagawin natin dito is una, lagyan natin siya ng
facade. So, i-click natin yung mga surface na lalagyan natin, then divide surface. So, may naset na tayong pattern. Pipili lang tayo dito kung ano yung gusto nating pattern. So, ang gagawin ko lang is itong simple lang. Rectangle. Then, yung spacing niya, ipipix ko lang distance at least 2,000 by 4 meters. Ay, baliktad. So, dapat pa vertical. So, yan. So, once na naset natin to, ang next step naman natin is gagawa natin ng kung ano yung profile nung magiging curtain wall natin dito. So, File, then New, Family, then, ang pipili natin dito is itong curtain panel pattern base. Then, click natin yan, then open. So, ang gagawin lang natin dito is yung simpleng curtain wall lang para mas mabilis tayong matapos. So, ang isi-set lang natin dito is yung pattern na ginamit natin dun sa building kanina, which is rectangle. Then, yung spacing na ginawa din natin dun. So, dito, 2,000. Then, 4,000. So, once na naset natin to, maglagay lang tayo dito ng mga point. Then, click natin tong point para maset na dito tayo sa plane na to maggagawa ng shape ng frame ng curtain panel natin. Then, mag-draw lang tayo ng at least 150. Then, may height na 100. So, ito yung magiging frame ng curtain panel natin. Then, create form. So, ito na siya. Then, lagyan lang natin siya ng glass. So, una, lagyan lang muna natin siya ng material. So, gawin nating parametric yung material niya. So, frame. Then, okay. After nun, iset naman natin yung glass niya. So, mag-draw lang din tayo dito. Set na lang ako ng mga point para mas mabilis. So, dito sa part na to, hindi na natin siya gagawin parametric. Ang purpose lang natin is para magawa agad natin yung curtain panel. So, sineset ko dito yung mga lines ng bawat point. Then, create form ko lang siya. So, ito na siya. Yung magiging glass natin. So, yung face niya sa taas, i-negative ko lang. So, check ko lang yung extrusion niya.
So, once na na-create na natin to, then create ng material din. So, il-name natin dito is glass. So, hindi ko na masyado i-detail yung ating mismong curtain panel. Basta, ang purpose natin dito is ma-achieve natin yung twisting na building. Then, lagyan lang natin siya ng material. Then, create new material natin para dun sa framing. So, pili lang tayo dito ng metal. So, white na lang ang i-color natin. So, paltan ko lang yung kulay niya to white. Then, i-check ko lang yung graphics niya para same ng material pag shaded. Then, yung sa glass, same procedure tayo. Create new material. Then, rename natin to glass. Then, dito, replace this asset lang. Then, hanapin natin yung glass na material. Then, pili lang tayo. So, blue glazing na lang. Then, i-check lang natin yung sa graphics. Then, okay. So, ito na yung ating frame. Then, i-save as lang natin to or i-load na natin sa project. So, yes na lang. Save natin muna. So, lagay na lang natin dito is curtain panel -1. An option. Okay. Save. So, once na na-save natin siya, balik tayo sa 3D din. I-click lang natin yung face ulit ng building na nabuo natin. So, once na na-set natin to, then, itong niload natin na curtain panel. Select natin para mag-reflect na siya dun sa building natin. So, ito na yung building natin. So, nag-reflect na yung curtain panel natin. So, ang next natin dito is paano malagyan ng floor sa loob ng structure. So, balik tayo sa level 1. So, i-finish muna natin to. So, once na na-finish natin yung sa una nating ginawang massing, ang next natin is gagawa tayo ng another massing para naman dun sa floors. Kasi hindi pwedeng gamitin yung nauna nating shape na nagawa. So, same procedure tayo. Massing na number 2. Then, balik tayo sa level 0 din. Same procedure tayo. Itatrace natin yung shape na nagawa natin. Although, lalagyan natin ng kaunting offset siya. So, once na naset ko to, same procedure tayo kanina, i-copy lang natin to, then ipi-paste natin dun sa ibang floors. Paste current view, then i-rotate natin to 60 degrees. So, ganun din sa level 25. Paste to current view, then rotate to 120.
degrees. So once na naset natin yan, punta tayo sa 3D view. Then, create form. So once na okay na to, i-finish mask lang natin. Then after nating ma-finish siya, i-click natin tong mask floors. Then, i-check lang natin lahat ng floors. So once okay na to, ang next natin, balik tayo sa masking na dito, then floor. Then after na-click natin, pili lang tayo ng thickness ng or kung anong slab yung gagamitin natin. So dito, ito na lang default na 160 ang gagamitin natin. Then click ko lang yan. Then lahat ng na-create natin dito na mask floors, i-click ko lang yan. Then, once na na-select na natin lahat, create floor. So yun, nagkaroon na siya ng flooring. So ang next natin yan, so hinide ko lang kanina yung una nating nagawa. Then, i-hide na natin, ibalik natin. So ito na yung building natin. So, iset ko lang yung graphics niya para mas maganda. So, ito na yung structure natin na twisting na building. So, gawan lang natin siya ng perspective. So, ilalayo ko lang yung camera. Then, balik tayo dun sa view. So, ito na yung output natin. So, hindi na natin masyado i-detail yung structure natin. Ang pinakang focus lang naman natin dito is kung paano ma-achieve yung twisting na building. So, ito na yun, guys. So, sana may natutunan kayo sa ating tutorial, and siguro hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po.